si Auntie Claire, pinaghahanap na. Nasaan na daw yung madaldal mong bunganga? Matapos ba naman magsalita itong si Saldico, tahimik ang palasyo. Inaabangan nga, baka pag nagsalita itong si Auntie Claire, sa puspo dito, for sure, kasalanan na naman ng mga Duterte ang pagbaliktad ni Saldico. Ayon po yan kay Dr. Richard Mata. Naku, puro kasi Duterte itong si Auntie Claire. Kasi naman, matindi po yung ibinunyag ni Saldico. Hindi lang salita, may resibo na ipinost siya doon sa kanyang page kung saan 100 billion insertion daw ang inutos sa kanya ni Dunyor. O ayon po dito sa balita, palasyo, tahimik pa rin sa pasabog ni Saldico. Nag-aalab ang diskusyon sa publiko matapos ang matinding pasabog ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Ngunit sa kabila ng bigat ng aligasyon, tahimik pa rin ang Malacanang. Viral na viral po yan ngayon. Wala pang inilabas na opisyal na tugon matapos idawit ni sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y 100 billion pesos budget insertions at mga maanomalya sa flood control projects. Paalala, hindi po ito masasabi natin gawa-gawa lang kasi meron po siyang pinost. Itong si Saldico, makikita po natin sa kanyang page na andun po yung mga listahan. Sa kanyang pahayag, diretsang sinabi ni na ginamit lamang umano siya ng administrasyon bilang panangga. Marami pong naniwala dito sa sinasabi po ni dating Congressman Saldico kasi imposible naman na siya lang ang pwedeng gumalaw dyan. Isang party list congressman, gagalaw siya mag-isa nang hindi alam kung sino yung mas mataas sa kanya, tapos permado ng Pangulo. Eto na nga, nung nagsalita siya, maraming nag-aabang kung anong paliwanag ni Auntie Claire dyan. Ano kayang ginagawa pa ni Auntie Claire ngayon? Baka nagpa-practice pa kung anong sasabihin niya. Sa ngayon, ang bansa ay naghihintay kung magsasalita ba ang palasyo o mananatili na lang sa nakabingbing katahimikan. Malamang magsalita yan. Siyempre, kailangan maayos yung paliwanag nila dyan. Kung magpaliwanag man dito tungkol sa sinasabi po ni Saldico, nakakagigil talaga yung ibinunyag ni Saldico. Kahit nag-viral man si Saldico, pero ang hinahanap pa rin ng mga tao, si Auntie Claire. Kasi sa mga nag-comment dyan, sabi ni Carlito Variante, nag-iisip pa lang ng sasabihin. Nag-iisip pa daw sila. Sabi ni Edwin Esponilla, nag-iisip pa si Auntie Claire kung anong kalokohan na naman ang alibay sa publiko. Grabe naman kayo kalokohan. Malay mo, totoo yung sasabihin na ni Auntie Claire dyan. Ang inaabangan ko kasi dito sa sabihin ni Auntie Claire, baka may Duterte na naman. Sabi ni Jeffrey Fernandez, siraan na ng mga Duterte kaya basta may mga loyalista na. Sabi ni Floro Moring, Auntie Claire, ano ba tikom ang madaldal mong bibig? Inaabangan po yan. Ako, magpapasko pa naman. Wala na rin daw Merry Christmas si Marcos Jr. nang dahil dito sa pagkanta ni Saldico. Mukhang walang Merry Christmas si Marcos Jr. ayon dito sa balita. Matapos ibulgar ni Saldico bilang mastermind ng 100 pesos billion insertion sa gitna ng paulit-ulit na pahayag ni Marcos Jr. na walang Merry Christmas para sa 37 daw na sangkot sa flood control. Biglang lumipat ang spotlight. Napunta sa kanya. Siya sa kanya ngayon nakaabang kung ano yung sasabihin niya. Patungo sa kanya mismo yung sinasabing walang Merry Christmas. Matapos ibunyag ni dating Ako Bicol Representative Saldico na ang Pangulo umano ang nag-utos ng 100 pesos billion budget insertion noong 2024. Kung noong Webes ay kampanteng inanunsyo ni Marcos Jr. na they will be locked up, they will not have a Merry Christmas. Tila biglang sumabog ang bagong revelasyon ng pwedeng siya mismo ang hindi magkaroon ng tahimik na holiday season. Sus, ano ba naman yun? Linis-linisan pa rin ba? Labas na, mga loyalista. Nga, ipagtanggol nyo na. Noon ay talagang pinagtatanggol din nila itong si Saldico kasi sinisiraan lang. Kung ano, pakpak ganon. Paano yan? Bumaliktad na. Nagsalita na kung ano daw talaga yung nangyari. Ano daw talaga yung katotohanan. Dati, si Ko ang tinuturing na central figure ng iskandalo. Ang bagong pahayag ay tila sumisipa pataas sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Naku, magre-resign na kaya ang ating mahal na Pangulo? Ay, mag-e-extend pa daw yan. Gusto ng mga loyalista nga na mag-extend pa yan. Habang ipinagmamalaki ni Marcos Jr. na 37 katao ang posibleng makukulong bago magpasko. Mula DPW's official hanggang contractors, pati ilang senador at kongresista,
tahasan siyang naglabas ng babala noon. O ngayon, bumaliktad na. Paano yan? Tanong ko dito, iimbestigahan din kaya ng ICI ito ang ating Pangulo na siya yung nabanggit dyan sa sinasabi ni Saldico? Iimbestigahan ba nila? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Saldico? Naniniwala ba kayo dun sa mga inilabas ni Saldico na mga resibo? Ang sabi ng iba, ay baka totoo. Kasi imposible naman na hindi alam ng Pangulo yan na pagdating sa insertion, pinirmahan, ay lang naman pipirma at hindi binabasa yan. Binabasa din yung Pangulo natin siguro yan. Tapos ngayon ito nagkabukingan, wala daw siyang alam. Naniniwala ba kayo sa paliwanag ng ating mahal na Pangulo? Eh ngayon, ano na, tameme na. Abangan natin kung anong sasabihin nila. Auntie Claire, practice muna. Dito na lang, thank you. Bye-bye.